Paano kung mag-resign si Vice President Sara Duterte sa May 11? Ano ba ang meron sa May 11, Gosep? May 11, Lunes, yun yung naka-schedule na pagdedebatehan na nila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte sa plenary sa House of Representatives. Kung makakakuha ng sapat na boto, ipapasa na yun sa Senado. At doon sa Senado, doon na mangyayari yung trial. By the way, si Congresswoman Jinky Luistro ang magdedepensa sa probable cost o yung kung ano ba yung mga findings nila. Matinding bakbakan yan sa Lunes. Pero balik tayo sa tanong natin. Paano kung mag-resign si Vice President Sara Duterte bago pa magbotohan? Bago natin panoorin yung medyo natatawa pa nga si Joel Chua na video kung saan sinagot niya yung tanong na yan at ano nga ba yung pwedeng mangyari. Tanungin ko muna kayo. Kayo ba, personally, gusto nyo bang mag-resign si Vice President Sara Duterte bago pa man mapagbotohan ng House of Representatives na gusto nila or at least 1/3 ay ipasa na sa Senado at gugulong na yung trial sa kanyang impeachment? Payag ba kayo na mag-resign siya? Bago nyo sagutin yan, panoorin muna natin to kay Manong Ted. Ibe-blurred ko itong video na to kasi ito naman kasing si Manong Ted nangangopyright. Sana naman hindi niya i-copyright. Boses na lang ho, Manong Ted ha. Hindi ho na ho video ninyo. Yung boses na lang. May phobia na ako dito, kinopyright ako eh. Pero okay lang naman yon na copyright kasi ano lang naman yon, na block lang naman. So ibig sabihin, madamot talaga. Hindi mo talaga pwedeng gamitin yung video ni Manong Ted. Sana naman, Manong Ted, kahit ano, kasi kunting-kunting portion lang namang kukunin ko dito. Hindi naman buo yung video mo. Manong Ted naman, sige na, para mapag-usapan naman. Kasi ang maganda kasi yung mga itinatanong mo. Ambag mo na rin yan. Ambag mo na sa diskusyon. 'Di ba? So eto, i-play natin. Huwag nating panoorin. Pakinggan na lang natin. Opo, kasi anyway, so sir, hopefully po no within the week by next week kasi So ang kausap niya dito ay si Representative Joel Chua. Okay. hindi ka nakakasiguro kung Monday ba matatapos yan o they have to postpone it, no? And then the following day, etc. Sir, kung mag-resign po si VP Sara, ano, sa ganong sitwasyon, mag-resign siya. Dalawang senaryo, mag-resign siya before kayo magbotohan sa plenaryo. Di ba? Napakagandang strategy din yan. Kung sakasakali, kung nakikita mo na dehado ka doon sa Senado. Kasi political din naman doon eh. Kahit naman maganda yung ebidensya mo, maganda yung depensa mo, alam naman natin, kampi-kampi din naman doon, di ba? So, ano ba, magre-resign si VP Sara bago magbotohan o gusto nyo makita yung sinasabi niyang bloodbath? Yung kasing problema, kapag ka nag-resign kasi siya, babatikusin na naman siya. Uulanin na naman siya ng kritiko niyan. Sabi mo, bloodbath, aatras ka din naman pala. Magre-resign ka. Pero ang maganda dyan, ito sagot ni Joel Chua. Kumbaga, sino pang impeach nyo kung nag-resign na po yung Vice President? Ito ho naman, ano lang po, academic discussion. Dalawang Sige, for academic discussion, huwag ka namang mga copyright. Naman Ted. Ito naman. senaryo. Kung mag-resign siya ngayon, na wala pa po kayong articles of impeachment na aprobado. Na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging mutin academic lahat ito. Ano ba? So, palpak, wala. Nga. Mutan academic. Walang bisa. Mawawala na. Mabubura. Burado ang impeachment. Siyempre, ano pang itatry mo? Ano pang i-impeach mo kung nag-resign na nga, di ba? Di ba? Maganda. Tuloy. Okay. So meaning, sino pang impeach nyo? Wala na yung impeachable official. Correct.
Wala. Natawa na rin si Joel Chua eh. Pero si Manong Ted, seryosong seryoso. Hindi nyo makita yung mukha niya kasi blinerd ko nga ni. Tama, ano po? Tama po. Although kasi doon sa Mm. articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan eh. Ano pinagbago ngayon kung dalawang prayer, kahit 10, 100 pa yan. Si paliwanag mo. Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Tama, yung removal, di naman pwede yun. Kasi wala na nga, nag-resign na nga. Pero yung perpetual disqualification, paano yun huhusgahan ng Senado kung wala na yung impeachable officer? Wala na moot and academic na nga. Wala nang silbi. Basura. So yung mga pinaggagawa ninyo ng ilang buwan, mga propaganda ninyo na kung ano-ano kayo dyan, basura. Kung tuso lang si Bibi Sara, gagawin niya yan. Gagawin niya yan. Pero personally, sa akin, hati ako dyan eh. Pwedeng gawin niya, mag-resign siya, para wala nang impeachment. Pero, ang problema dyan, kung magre-resign siya, yun nga, uulanan na naman siya ng mga kaliwat kanan na batikos. Pero siyempre, yung tanong po kasi Diba? ninyo, hindi pa na-forward sa Senado eh. Mm-mm. Oo nga. Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment. Wait lang. Wait lang. Hindi pa. Kung hindi pa nagko-convene yung impeachment court, wala pa rin. Wala pa rin pala. Ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi Anong dapat ituloy pa rin? Parang nagmamakaawa ka dyan. Anong dapat ituloy pa rin? Nag-resign na nga. Ano pa bang i-impeach ninyo? Wala na nga. Doon kayo sa pangalawang yung perpetual disqualification, yun yung gusto ninyo. Wala na nga. Nag-resign na nga. Ano ba yan? Ipilit mo. kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Mm-mm. Remove Paano mo sasagutin yung prayer kung wala na yung impeachment? Ano ba yan? Kung wala na yung impeachable official, ano ba yan? Ipilit mo. and hindi naman po or yun eh, end. Mm-mm. Pero sa tanong po ninyo, hindi pa na ipo-forward. O di siyempre, iba po ang sitwasyon nun para magiging multi academic po yung sitwasyon. Opo. Yun naman pala. Sabi mo, kailangan, dalawa kasi yung prayer dun. Yung isa, impeachment, pagkakatanggal sa pwesto. Yung pangalawa, perpetual disqualification to hold public office. Tapos sinabi mo din, sususugan mo din, kung yun yung mangyayari, magre-resign siya, bago pa man kayo magbubutuhan, moot and academic. Ano ba talaga, Joel? Joel! Yes, sir. Yes, sir. Mm. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo, ang kanya pong administrative penalty ay removal from From office office. and, disqualification. Perpetual disqualification. Yeah, perpetual. Hindi na maaaring tumakbo pa Yes, sa anumang mabigat posisyon yan. sa Oo. gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, no? And Correct. pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman Yun yung kagandahan. Yun yung twist. Kung magre-resign siya, yun yung twist. Unless, sige, paliwanag mo. doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero Yun, unless kung magpo-prosper or magkakaroon ng hatol yung kaso niya sa Sandigan Bayan. Pero, pwede pa namang iakyat yan sa Supreme Court na naman. Baka sa tagal ng proseso niyan, presidente na si Vice President Sara Duterte kasi una, nag-resign siya, hindi siya na-impeach, pwede siyang tumakbo, pwedeng laruin nga pero alam mo sa totoo lang, pwede. Ako, payag na. Payag nang mag-resign. Lunukin na lang natin yung mga kritisismo. Wala naman nang magagawa yun pag nagpresidente si Bibi Sara. Tama? Na blood. Gaganyan naman yung mga loyalista nga at mga bayarang vlogger ni Bangag at ni Martin Romualdez at ni Trillanes at kung sino pa. Blood. Pagaganyan na naman. Ngingiwi-ngiwi naman na yung mga yan. Pero okay lang. Hayaan nyo lang silang ma-high blood na. At least, makakatakbo si Bibi Sara, mananalo bilang presidente ng Pilipinas. Presidente na siya niyan. Hindi naman siya pwedeng kasuhan, kahit ano. Hindi ko lang alam kung naiakyat sa Korte Suprema yung kaso, kunwari, bago siya maging presidente at nagkaroon ng desisyon yung Korte Suprema
Ewan ko lang kung ano yung ano na naman yun, case of first impression na naman siguro yan. Ang labo, ang sakit sa ulo. Tuloy. Pero sabi nga natin baka hindi mangyari 'yon in the Senate in case po na siya mag-resign. Ang inyo pong legal opinion dito dapat ituloy. Pag nasa Senate na. Kasi Pag nasa Senate na. Pag nasa Senate na. Paano pag wala pa? Ayun, tali ang kamay ni Joel. Wala siyang ibang masabi diyan kundi natawa na nga siya, 'di ba? Mountain Academic, wala na silbi. So, ganito 'no, ang sarap. Ito yung isang masarap na parte kung magre-resign si VP Sara. 'Di ba, may bali-balita, nagkabayaran na, napangakuhan na yung mga kung sino-sinong mga congressman ng mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan. May bali-balita pa nga na mali-maleta na yung pinamimigay para lang bumoto sila na maimbit si VP Sara. Tapos naibigay na yung mga yun. Tapos biglang nag-resign. Iyak. Yung mga pinambili ninyo ng mga boto ng mga congressman, yung mga pinansuhol ninyo, wala. Thank you. Hindi na sila boboto eh. Ano pa ba? Ano pa ba? Eh di nanganga o eh di napaglaruan sila. Maganda. Parang payag na ako. Payag ako. Mag-resign ka na lang sana, sana, ano, VP Sara. Resign na lang muna, total. Mas parang mas maganda naman yung mga ano eh. Mas maganda naman yung epekto eh, di ba? Resign ka na lang. Mas maganda yung epekto eh. Kung titingnan mo yung bright side, parang mas maganda yung patutunguhan, mas maliwanag yung end goal. Mas maliwanag yung dulo eh. Kaysa naman ipagsapalaran mo pa na pumunta ka sa ano, sa Senado, tapos iko-convict ka dun. Nga. Anyway, tignan natin kung ano magiging diskarte ni Vice President Sara Duterte, no? So kayo ba, uulitin ko, gusto nyo bang mag-resign na si VP Sara sa Lunes? po, Mm. hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung Wala na nga yung prayer nyo kahit 100 pa, Jewel naman. Wala na nga eh. Kakasabi mo nga Mountain Academic na yun. Ano pang prayer ang pinagsasasabi mo? Ano pa yung sasagutin nila doon? Wala na. hinihiling. Mm. Kasi dalawa po yan eh. Kaya lang, kung kagaya po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate. Parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Oh, natatawa. Wala na yung, may nangyari na dun sa tao. Mm. So ano pa yung Itatrial. i-resolve ba ng korte? Correct. Opo. Sige po. So So, ano ba? So, thank you. Thank you, Joel. Thank you sa mga advice. Pabor yata kay VP Sara yung advice mo ha. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi mo kayang i-twist? Hindi mo kayang ano na? Wala na. Wala, mahirap na i-twist yan. Na kahit pa mag-resign, hindi mo naman pwedeng sabihin, kahit pa mag-resign, bago magbutuhan, tuloy pa rin ang impeachment. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Malilintikan ka dyan, sinungaling ka, pag ganun. Na-corner si Joel Chua. Patay. So, sino excited sa Lunes? Ang gusto ko, na napaka-excited ako sa Lunes, paano sumagot si Luistro, paano din siya mag-isa? Sino kayang gigisa sa kanya? Nandyan si Erice, baka si Rufus. Kasi lahat pwede na silang mag-ano doon. Pwede nang i-interpolate, pwede nang debatihin si Jervil doon. Wala nang bawal-bawal doon. Nako, may hindi na nakakatulog. Sana hindi na dumating ang Lunes. Pero kaya ni Jervil yan. Siya pa, magtago ng asawa. Kaya nga niya, yan pa.